Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas ang bayan kung laging handa ang mamamayan. Tunghayan ang mga balita at kwento ng kahandaan, pagtutulungan at mabilis na aksyon sa Civil Defense in Action. May bago nang mamumuno sa inyong Office of Civil Defense sa katauhan ni Undersecretary Harold Cabreros. Papalitan niya ang OCD Officer in Charge na si Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ang Deputy Administrator for Administration. Pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang panunumpa kay Cabreros sa isang simpleng seremonya sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Naghayag ng confidence si Teodoro kay Cabreros sa kanyang magiging liderato sa OCD. Inatasan niya si Cabreros na palakasin ang Comprehensive Civil Defense and Disaster Resilience Programs ng bansa. Ito ay alinsunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Malugod naman itong tinanggap ni Administrator Cabreros na nagtrabaho bilang direktor ng OCD Rehabilitation and Recovery Management Service. Nagpasalamat siya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Defense Secretary Gilberto Teodoro sa tiwala at nangakong pagbubutihin pa ang paglilingkod sa bayan. Kabilang sa tinatawag na trabaho ng OCD ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyaking ligtas ang bawat Pilipino sa pamamagitan ng pagiging handa palagi. Ang OCD rin ang nagpatupad ng tamang polisiya sa mga estratehiya sa kaligtasan ng Pinoy tuwing sakuna, pagpapatupad ng mga polisiya, strategies at systems para mabawasan ang tinatawag na vulnerabilities at risks to hazards. Kasama na rin dyan ang pagmamanage ng epekto ng mga sakuna. Malaki ang posibilidad na magiging maulan ang mga buwan ng Setyembre at Desyembre ngayong taon. Sa inilabas na La Nina Watch ng Department of Science and Technology, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, tinasabing may 55% ang tsansa ng La Nina phenomenon mula sa susunod na buwan hanggang matapos ang taon. Ayon sa DOST Pag-asa, nagdudulot ang La Nina ng mas malamig na temperatura sa karagatan ng Pasipiko. Ibig sabihin, mas maraming bagyo, mas matindi ang mga pag-ulan sa bansa. Kaya naman inaalerto ang mga ahensya ng pamahalaan sa paghahanda sa mga pagbaha at landslide, lalo na sa mga mabababang lugar o bulubunduking bahagi. Pagtitiyak naman ng Office of Civil Defense na mananatili sa ilalim ng Blue Alert status ang bansa habang may bagong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon kay OCD spokesperson Junie Castillo, nakaprepositioned ang relief goods at medical supplies para sa pangangailangan ng mga naapektuhan ng kalamidad. Ayon pa kay Castillo, naitala ang nasa 11,300 na pamilya na naapektuhan ng habagat at bagyong Isang na nagpabaha sa ilang lugar sa Mindanao at Luzon. Lumagda ng isang kasunduan ng Office of Civil Defense at ang GMA Network para sa B1 na Tama Infotainment Campaign. Advokasya nito ang hikayatin ang publiko na piliin ang tamang kaalaman, makatotohanang impormasyon at tamang kaugalian sa pamamagitan ng nakaeenganyong mga content. Bitbit ang slogan na matuto matuwa, B1 na Tama. Isinusulong ang kampanya sa iba't ibang programa ng GMA katulad ng Amazing Earth, I Believe, at How Fast Talk with Boy Abunda. At tulad nga ng isinasaad sa slogan, naniniwala ang OCD at GMA na ang pinakamabisang paraan ng paghahatid ng impormasyon ay sa pamamagitan ng entertainment. Layon din nitong labanan ang misinformation o maling impormasyon at disinformation o malisyoso at mapaninlang na kaalaman at hikayatin ang mga Pilipino na suportahan ang impormasyong nakabase sa katotohanan, makabuluhan at makakapagpaganda sa buhay. Pinasalamatan ng OCD ang GMA sa pakikipagtulungan nito sa ahensya at binigyang diin na sa panahon na laganap ang fake news,
kailangan ng mga platform na katulad ng network na makatutulong sa publiko, lalo na sa usapin ng kalamidad at mga peligrong dala ng nagbabagong klima. Kinilala rin ng OCD ang partners nito sa kampanya tulad ng Anak TV Foundation, National Council for Children's Television, World Wildlife Fund Philippines, Philippine Entertainment Portal at ang Philippine Women's University. Tampok din sa event ang 3 campaign spokespersons, ang aktor na si Dingdong Dantes ng Amazing Earth, atletang si Chris Chu ng I Believe at Ginoong Boy Abunda ng Fast Talk. Palaging paalala ng inyong Office of Civil Defense, lamang na ang naghanda at lamang na ang may alam. Ano nga ba ang dapat gawin tuwing may bagyo? Una, siguruhing nakaantabay sa pinakahuling updates para sa mga abiso o mga babala sa galaw ng bagyo o hindi naman kaya'y mga pinsalang pwedeng idulot nito, lalo na kung kayo'y naninirahan malapit sa baybayin at low-lying areas o mabababang lugar. Pangalawa, mahalagang alam din natin ang early warning at ang evacuation plan ng komunidad kung kailan, paano at saan lilikas. I-check din ang katatagan ng inyong mga tahanan. Tingnan kung may mga parte na dapat nang kumpunihin para maiwasan ang mga posibleng pinsala. Ihanda ang emergency go bag na naglalaman ng survival items gaya ng emergency tools tulad na lang ng flashlight, power bank, radyo, pito, kandila at posporo, kapote, rope o tali, kumot at listahan ng emergency numbers. Gayon din ang inuming tubig, ready-to-eat food, maging first aid kit na naglalaman ng alcohol, band-aids, antiseptics, bandages at tweezer. Kasama na rin ang toiletries at iba pang gamot at vitamins. Importante ring laman ng go bag ang mahalagang dokumento at cash. Pero syempre, bukod sa ating kaligtasan, mahalaga rin na mapaghandaan ang kaligtasan ng ating mga alagang hayop. Dalhin na sila agad sa mataas na lugar o hindi naman kaya'y sa designated evacuation sites para sa mga hayop sa inyong lugar. Kapag nakatanggap na ng abiso para mag-evacuate dahil sa patuloy na pagsama ng panahon, huwag nang mag-atubili at agad na lumikas sa evacuation centers sa inyong lugar at maghintay ng abiso mula sa inyong mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya tulad na lang ng inyong OCD para sa mga susunod na hakbang at dapat gawin sa gitna ng kalamidad. Bawat segundo mahalaga, kaya sa panahon ng anumang sakuna o kalamidad, lamang na ang naghanda at may alam. Kita sa post ng isang Facebook page na Philippines Weather Advisory na kanselado na raw ang klase sa mga paaralan sa ilang lugar sa bansa ngayong araw, Agosto 27, dahil sa patuloy umunong pagsama ng panahon. Marami na rin ang nag-share at nag-react sa nasabing post, pero hindi pala ito totoo. Sa isang anunsyo, pinabulaanan ng Department of the Interior and Local Government ang nasabing post ng isang page na hindi naman isang lehitimong ahensya ng gobyerno. Nilinaw ng kagawaran na wala silang anumang anunsyo ng suspensyon ng klase. Nagpaalala rin ang DILG na huwag maniwala agad sa mga nakikita online at siguruhing sa verified na pages lang ng pamahalaan magtiwala. Pinapayuhan din ang lahat na maging alerto at i-report ang mga kahina-hinalang impormasyon. Kasunod nito, tinitignan na rin ng kagawaran ang pagsasampa ng kaso sa mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon na nagdadala ng kapahamakan sa publiko. Nananawagan ng DILG sa pagtutulungan ng lahat sa paglaban sa fake information at pagpapatatag ng mas ligtas at mas handang bagong Pilipinas. Samantala, sa patuloy na pag-iral ng sama ng panahon na posibleng magdala ng pagbaha, pinag-iingat naman ng Department of Health ang lahat sa wild diseases. W para sa waterborne and foodborne diseases, I, influenza-like illnesses, L, leptospirosis at D para sa dengue. Tandaan ang mga sintomas ng dengue. Para naman sa leptospirosis, kabilang na sa mga pangunahing sintomas ang lagnat, panginginig, pananakit ng ulo at pagsusuka. Habang pinapaalalahanan ang publiko na huwag lumusong sa baha o kung hindi naman maiiwasan ay gumamit ng bota at ugaliing maghugas agad ng katawan.
Nagtagisan ang mga kalahok mula sa Western Visayas ng kanilang galing at kaalaman sa pagtugon sa emergency sa 2025 Regional Rescue Olympics na idinaos sa Pototan Campus ng West Visayas State University. Dito sinubok ang kanilang kakayahan sa pagresponde sa iba't ibang sitwasyon, katulad na lang ng pagbibigay ng first aid, pagtugon sa disgrasya sa kalsada, baha, o sa isang rescue situation sa tubig. Bukod sa kanilang kahandaan sa ganitong mga senaryo, binusisi rin ang kakayahan nilang makipagtulungan sa ibang ahensya. Matapos ang paligsahan, itinanghal na kampyon ang mga kinatawan ng lalawigan ng Capiz na sinundan ng Aklan at Antique. Consolation winners naman ang Iloilo at Negros Occidental. Idineklara naman ang mga kalahok mula Antique bilang Best in Static Display of Response Capabilities. Nakuha rin ng Aklan ang award para sa air-to-ground support, collapse structure search and rescue sa Antique at water search and rescue, vehicle extrication at basic life support and standard first aid para sa Capiz. Sa pamamagitan ng Rescue Olympics, naipamalas ang patuloy na paninindigan ng Office of Civil Defense at kanilang partners na bumuo ng isang kultura para sa disaster preparedness, pagpapalakas ng koordinasyon sa pagitan ng responders at pagpapaigting ng kahandaan ng response teams sa rehiyon. Laging tandaan, bawat segundo ay mahalaga. Ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap. Dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Danny Lagman at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging